Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Yung programa po ng bagong programa ng DSWD, yung AKAP, mukhang lalo pong nagpalala ng hidwaan sa pagitan po ng mga congressman at mga senador. No? Inamin po ni Congressman Erwin Tulfo na siya po yung nag-coin ng salitang AKAP. Ano po implikasyon ng pagkakaroon ng AKAP? No? Isa po yung papaliwanag po natin yan sa inyo. Parang sa paliwanag lang ng mga congressman, parang wala naman. No? Wala namang epekto yung meron pong epekto yung mga pagdadagdag ng budget. No? Nagkakaroon na po ng linaw. Yung DSWD po, ibig sabihin po, yung DSWD, hindi po nila tatanggihan yan, pondo yan. Pero hindi po nila pirinopose yun. No? So, saan po nanggaling yung proposal? Po, yun pong AKAP, yung AKAP muna. No? Ang nag-coin pala nitong AKAP. So, una, hindi po ito galing sa DSWD. So, yung nag-propose, hindi po yan, kasi di ba, per department po. Nakita po natin yung pagbabudget, di ba? Alam nyo, sana wala na lang ng mga budget hearing. Kasi tandang-tanda ko dyan, una nag-ugat yung away ng mga Duterte at mga Marcos eh. Yung pinahiya nyo pa sa budget hearing si Sara Duterte. Alam nyo po, nung budget hearing, yung confidential fund po ni Sara Duterte, grabe po yung pag-angal ng media, ng mga dilawan, ng mga kakamping, pati po ng mga tambalos-los vloggers, tambalos-los congressman. Diyan po sa confidential fund ni Sara Duterte. Wala pa pong 1 billion yan. Di po ba? 125 million lang po. Nagtataka po ako ngayon, ang pinag-uusapan po natin, 27 billion, 26.7 billion to be exact. Bakit wala pong umaangal na media? Yung 125 million lang. Grabe po. Halos isumpa na si Sara Duterte, si VP Sara. 125. Bakit po to? 26.7 billion. Dehin bokiki ang media. Dehin bokiki yung mga bumabatikos sa 125 million ni Sara Duterte. No? Double standard po eh. Ang pag-atake, no? Ang layo po ng pondo. 125, ito 27 billion. Dapat nung natuklasan to ng tao, nagwawala na. Nagwawala na sana yung media ngayon. Media, nasa na kayo? Ano na nangyari? Okay. Tapos instead na sagutin, kasi valid po yung question nila ng mga senador eh. Hindi po ba valid yun na binigyan kayo ng pondo, kayo magpapatupad? Yung DSWD po, binigyan ng pondo, sila magpapatupad, sila yung mamimigay ng pondo. Wala pa silang guidelines. Hindi ba dapat nakakagalit po yun? Huwag po nating gawing normalidad yung mga ganito pong palusutin. Bilyon-bilyon po pinag-uusapan dito. Okay. Walang umaangal. Walang nagsasalita. Maski yung mga tambaluslos vloggers, maski yung mga, yun lahat po nang tumutol sa 125 million ni Sara Duterte na pinapaliwanag naman ni Sara Duterte kung paano gagastusin yung confidential fund, kung para saan. Dinirekta naman sila. Ito ay gagamitin para i-ugnay sila Franz Castro, di ba? Yung ugnayan nila dito sa mga rebelde. Dinirekta sila ni Sara Duterte dyan. Pero wala po. No? Ibang klase po talagang na ngayon ng media, pati po ang mga vloggers natin, tahimik po pagdating dito sa 27 billion. Badong, ano ba inaangal mo sa 27 billion? Sabi po ni ni Erwin Tulfo, eto para maging fair tayo, anong sinabi? Hindi po ito pangsuhol. Tulfo admits to coining AKAP. Siya pala yung si Erwin Tulfo pala yung niyang AKAP na yan o yung tinatawag nating ayuda. Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ganda no? Ayuda para sa Kapos ang Kita program, AKAP, na nakareceive po ng 26.7 billion. Yun naman pala Badong eh. Ipantutulong pala sa tao yan eh. Bakit ka ba umaangal?
Ano ba inaangal mo? Itutulong naman pala, pinaliwanag na ni Tulfo, no? Ito po ang sabi niya, to tell you straight, ako po ang nag-coin ng ideya na yan since I was in the DSWD before. Kasi napansin ho natin, nung siya raw ay secretary, lahat ng ayuda dun sa mga pinakamahirap, porpis, tsaka yung mga indigent, yung IX, tsaka yung mga medical assistance panay sa mga indigent. Paano naman daw yung maliliit yung kita? Yung hindi naman sila matuturing na indigent pero kapos pa rin yung kita. Kaya naisip niya yung AKAP. Bakit ka umaangal ba doon? Sinabi po ng mga congressman kanina, pinagtutulungan po si Senator Amy. Pinapakita po, pumirma ka naman. Amy, ito, binulugan pa yung pirma ni Amy Marcos. Pumirma ka naman dyan. Ayan yung pirma mo. Parang wala na nga sila, no? Magagaling magpaliwanag. Marami po dyan, mga abogado, magagaling, mahuhusay. Pero hindi po pahusayan ng paliwanag yan. Ang problema, kitang-kita po namin, binibigyan na natin yung pondo, yung mismong gagastos nito, hindi pa nila alam kung paano gagastosin. Sa tingin niyo po ba yan, hindi rin po nila hinihingi. Yun yung problema. Binigyan sila ng pondo nang hindi naman sila nanghihingi. At ang umaamin na nakaisip nito, mga congressman. So talaga magbabanggaan, parang magiging proyekto ng mga congressman. Kahit na ba doon, kung itutulong yan sa tao, ano ba pinoproblema mo? Ito po ang pinoproblema ko. Para po sabihin ko sa inyo. Okay. Ibig bang sabihin na nagdagdag sila ng pondo? Nadagdagan po yung pondo ng budget? Hindi po. Hindi po ganyan ang pagbabudget po natin. No? Ang pagbabudget po natin ganito. Kung ano po yung pre-propose, babasahin ko lang po sa inyo. Bakit parang ayaw mo ba nun ba dong bibigyan ng mga ayuda ang mga tao? Anong nirereklamo mo? Okay, ganito po yan sa pagbabudget po. No? Pag po ibinudget po ng Pangulo, ayan, ang tanong po natin, yung proposal po, pag nag-propose po ng Pangulo, yung Pangulo ng budget, bandang October po yan na October, tapos para sa budget sa 2024. Nung October po pinopose. So magkano po yung pinopose na budget noong October? So tignan po natin. Ito po, October 8. Ang pinopropose pong budget noon ay nagkakahalaga ng 5.7 trillion. Yan po yung proposed budget noong October. So nakalinya po yan kung saan gagamitin. Ngayon, pag dineliberate po yan, di okay ba doon kung nagdagdag yung Congress para sa AKAP, di mas masaya? Hindi po ganun yun. Hindi ka pwedeng magdagdag mula sa pinopose na 5.76 trillion. Ano lang po ito, pasisimplihin lang po natin. Medyo komplikado to pero pasimplihin lang natin. Sa actual po, nung October, ang budget po pinopose po ni Pangulong Marcos, 5.76 trillion. Nung naipasa na po, 5.76 trillion pa rin. Bakit ganun ba dong? Nagdagdag nga ng mga budget katulad nitong AKAP. Wala yan sa original na sinabi ni Pangulong Marcos. Nagdagdag na ng budget, bakit ganun pa rin? Di ba yun yung itatanong ninyo? Bakit nung October, nung pinopose to ni Pangulong Marcos, 5.76 trillion na, nung naaprobahan, 5.76 trillion pa rin? Alam niyo po kung bakit? Pag may dinagdag kayong budget dyan na wala sa original na proposal, magbabawas kayo sa original na proposal. Ayun po yung problema. Ngayon, bakit po nagpo-propose yung gobyerno ng budget? Kasi ito ang kailangan ng gobyerno. Pag dumating na sa Congress, sa mga congressman at sa Senado, una sa congressman muna, magbabawas sila, magdadagdag, hindi sila pwedeng lumagpas sa 5.76. So kung nag-imbento sila ng proyekto, hindi po tataas yun sa dating original na budget. Magbabawas ka ngayon sa mga budget sa original. Kaya maapektuhan po yung original na gusto mong budgetan, hindi na mababudgetan dahil inilagay sa iba. So kung may inilagay ka sa iba, may binawasan. Yun po ang dapat natin tuklasin. Ano-anong mga departamento yung binawasan para magkaroon ng panibagong ayuda na naman. Nang hinalangan ng mga senador, ito po ay ginagamit. Tapos na.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.